Guys, oh, napakadaing tilapia. 1.5 tonelada. May 27. Tama, sarap ng aming ulam mo. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay samahan nyo na naman kaming pumalaot. Pero hindi po kami mag-aangat ng takip ng cage ngayon mga mare dahil kami po ay maglalakad ng isda. Pagkasakay ko nga ng bangka mga mare, bandami na nga agad kargang tilapia nitong aming bangka at kinuha nga daw ito doon sa laot. Di na nga ako nakasama dahil bang aga nga nilang pumalaot kanina at ako nga ay nag-iintindi pa ng aming mga bibit-bitin at kakainin dito sa bangka. Ito sa amin kapag sinabing maglalakad ng isda, ang ibig sabihin ay magba-buy and sell kayo ng mga isda katulad na lamang ng tilapia or mamali. Kagaya nga po nitong isdang nakuha namin kay Kuya Tate, bibilin po namin yan tapos idadalin po namin sa binangonan para ibenta. Kala nga ng iba ay nagpahango na kami pero hindi po dahil bang liliit pa po ng mga isdang inaalagaan namin. Ito nga pala yung mga daladala kong pagkain dito sa bangka mga mare dahil hindi nga pwedeng magutom yung mga kasamahan ko dito at medyo mabigat nga ang trabaho. Katapos naman namin kumuha kay Kuya Tate ng tilapia mga mare ay dediretso naman kami ngayon sa Barangay Buhangin dahil doon naman kami susunod na kukuha. Habang umaandar nga ang bangka mga mare, nag-aasikaso naman itong pinsan ni Buyok ng aming kakainin at niluluto nga niya yung daladala kong pusit. Nakita naman itong isang kasamahan namin ng banglaking ayungin mga mare at ganyan nga siya kalakit kasing laki nga siya halos ng lata ng corned beef. Dami nga silang nakikitang ayungin mga mare na nakasama nga doon sa aming pag-harvest kanina at sabi ko nga yan na lang ang aming ulamin mamayang hapunan. Naluto na nga rin itong adobong pusit mga mare at habang umaandar nga rin itong bangka ay inaayos naman ni Buyok yung isang water pump. Dalawa naman ang aming water pump mga mare at kabibili nga lang nung isa kaso nga lang sabi nga ni Buyok ay importante pa rin daw na may reserba para in case nga daw na masira nga yung isa ay may isa pa ring magagamit. Pinaka-importante kasi dito sa paglalakad ng isda mga mare yung water pump dahil yan nga ang bumubuhay sa isda. Kailangan kasi naming buhayin itong tilapia hanggang sa makarating nga kami sa bayan mga mare dahil buhay nga rin yung bibilhin ng tracking. Kapag nanghina kasi yung isda at namatay ay hindi na rin yan kukunin ng buyer at talagang malulugi kami. Kaya hanggat nasa amin nga mga isda mga mare talaga namang aalagaan mo yung mabuti at babantayan para nga hindi nga magkamatay. Pinakain na nga rin namin yung kukunan namin ng isda dito sa Barangay Buhangin mga mare dahil kanina pa nga daw sila nag-aantay sa amin at pasensya na po dahil medyo na late po kami. Sinimula na nga rin namin ang pagkakarga ng tilapia dito sa bangka namin mga mare at yan nga si Buyok at bago lamang kumakain. Ako nga rin mga mare hindi pa rin nakakakain dahil medyo ninenervyos nga ako at baka nga magkamatay itong mga dala namin. Ay ganito pala talaga ang pakiramdam kapag ka sumasama sa biyahe yan medyo maiihi na parang di mo mawarian. Diyos ko dahil. May 27. Ang lalaki ng isda. Maganda ng isda, oh. Sarap iprito. Inabutan pa nga kami ng napakalakas na unos sa laot mga mare at mas lalo nga akong kinabahan at mabuti na lang talaga at ulan nga lang at wala nga kasamang hangin. Nahirapan nga rin si Buyok sa pagdadrive dahil napakakipot nga ng daan tapos ay napakarami ring tulos. Kasama na nga ang uno sa pagpalaot at talagang hindi yan maiiwasan. Pinakain nga lang namin sila tatay pagkatapos ay nagsimula na nga rin kami sa pagkakarga. Pangatlong cage na nga namin ito dito sa Barangay Buhangin at sabi nga ni Buyok ay baka daw nasa 1.5 tonelada na nga ang aming karga-kargang tilapia. Akala nga ni Buyok ay makakadalawang toneladang tilapia nga kami dito kaso nga lang ay kakaunti nga ang laman nitong cage ni tatay. Tapos ibang dami pa nga nilang nakukuhang bangkalasan mga mare, yan yung mga mahihinang isda at may mga gasgas. Kapag ganyan ay hindi na nga yan kukunin ng tracking at
mabebenta na nga lang yan ng pamura. Hindi rin naman kasi talaga naiiwasan niya magkamatay nga ang mga isda dahil kung minsan nga ay nagagasgas nga sila at yung iba nga ay mahihina na. Pagkatapos naman naming magkarga mga mare, binayaran ko na nga rin si kuya sa halaga ng kanilang isda. Dumiretso na nga rin kami pabayan, kaso nga lang ay wala pa nga yung tracking kaya mag-aantay pa nga kami ng medyo matagal. Yung mga bangkalasan daw, sabi ni Buyo, yung mahihina na. Ayan, mga bangkalasan, mura na lang yan binibigay. Bangkalasan ba? Ano ibig sabihin nun? Ang gasgas. May mga gasgas na yan, guys. Tapos ito yung mga buhay na tilapia. Ayan, yung mga pang-market. Ayan yung mga tilapia ang kinakain nyo, guys. Ayun, yung mga poging binata. Gaantay kami ng tracking, guys. Tagal dumating. Ilang tonelada to? Isang 1.5? 1.5 tonelada ang tilapia ang dala namin. Guys, oh, napakadahing tilapia. 1.5 tonelada. Gusto naman yung grabe tayong tilapia. Oh, tain na yung karga ni Buyok. Oh, yung si Buyok, guys. Hi! Medyo napaaga nga ang dating namin dito sa bayan mga mare at 3 to 4 PM pang araw ang dating ng tracking kaya eto tumambay nga muna kami dito sa bandang Laon. Gagaling pa kasi sa Pampanga yung truck na kukuha nga nitong isda namin kaya naman medyo matatagalan nga sila. Ito guys, ang hapunan namin. Ayungi na malalaki. Lalaki ng ayungi namin ulam. Sisigang ni Aiba. Ba, ito ang cook namin na napakagaling. Sisigang kami ng ayungin guys. So, lalaki. Sarap ng aming ulam mo. Malalaki ng ayungin. Oo, marende ang ayungin na. Napakalalaki. Malalaban. Sarap. Ay, pagkain sa pusa. Shout out! Ay, pakita mo yung mga paluka. Kain na! Ay, ba? Oh. Laki ng ulam ko! Hanggat may liwanag pa nga mga mare, kumain na nga rin kami at grabe palang kumain dito sa bangka ni no, pagkakasarap. Wala nga akong ibang magawa dito kundi mag-urong lamang at maglinis ng bangka kaya sabi nga ni Buyok ay wag na nga raw ako sumama kaso nga lang syempre mapilit ako ani. Sinabot na kami ng alas 6. Ginabi na kami kaantay sa truck. Yung guys, inabot na kami ng gabi. Alas 6 pa nga ng gabi nung dumating ang truck pero hindi pa nga rin nila kinakarga yung mga isda namin dahil tinitingnan pa nga nila kung magaganda. Wala kasi yung pinakamay-ari at yung katiwala nga lang ang kausap ni Buyok kaya itinatawag pa nga niya dun sa pinakamay-ari itong isda namin. Maya-maya lang ay nagkasundo na nga si Buyok at yung katiwala sa presyo kaya naman agad na nga nilang ikinarga itong aming daladalang isda sa kanilang truck. Diyos ko mga mare, hindi pala talaga biro ang pagdadala ng isda dito sa bayan dahil kailangan ay malalakas pa ang isda at hindi manghina para kunin nga ng bayan. Mabuti na lang talaga mga mare at magaganda nga itong mga isdang daladala namin kaya medyo approve nga sa bayan. Kaso nga lang mga mare, marami nga din kaming nanghina at namatay na isda kaya nga hindi nila ito kinuha. Siguro ay nasa 100 kilos nga din yung nanghina at namatay sa aming isda pero okay lang naman yun dahil gano'n naman talaga sa hanap buhay yan hindi laging swerte. So far naman kumita naman kami kahit papaano, hindi nga lang ganun kalaki pero sabi ko nga'y okay lang yon dahil bago lang din naman pa kami nagsisimula. Pagkatapos nga naming maikarga ang lahat ng isda mga mare ay nilinisan na nga rin itong mga kasamahan namin itong aming bangka. Mag-aalas 8 nga kami ng gabi nang matapos pagdidiskarga at grabe nga sisipag nito mga kasamahan ko at sigurado mga pagod yan pagkatapos. Kaya naman nung nagkabayaran na nga ay agad na nga bumili si Buyok nitong makakain namin dahil medyo napagod nga itong mga kasamahan ko. Pagkatapos naman namin kumain at magpahinga ay umuwi na nga rin kami dahil medyo lumalalim na nga rin ang gabi at wala nga kaming ilaw at delikado nga sa daan. Inipon ko naman yung mga nakita kong biya mga mare at chinat ko nga yung kapatid ko at sabi ko ay dadaan namin sa aming barangay at mag-antay nga sila doon. Doon nga namin sa barangay Hano sa mga mare nag-aabang na pala doon si tatay kaya ayan at inabot ko na nga rin yung isda. Paborito kasi ni nanay ang biya kaya nga siya agad ang una kong naisip nung nakita ko nga iyon. Pagkarating naman namin sa aming nayon ay agad ko na nga rin inabot ang kanilang upa para makauwi na nga sila at makapagpahinga. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.